Mariel, ano ba naman yung sandals mo? Sira na, pero ginagamit mo pa rin? Nakakahiya ka namang kasama. Ang boses ni Cindy ay parang lason na humahalo sa amoy ng mamahaling kape sa loob ng sosyal na establishmento sa Makati. Halos mapatigil ang ibang customer sa pag-uusap. Lumingon ang ilang kababaihan na naka-designer clothes at ang lahat ng mata ay tila mapanghusgang napako sa paanan ni Mariel. Napayuko si Mariel. Ang kanyang mukha ay kasing pula na ng strawberry frappe na nasa harap niya. Sinubukan niyang itago ang kanyang mga paa sa ilalim ng mesa, ngunit huli na. Ang suot niyang beige na sandals ay halatang pagod na sa paglalakad. May punit na ang balat sa gilid at ang swelas ay dinikitan lang ng mighty band para hindi tuluyang kumalas habang naglalakad siya sa mall. Ito ba? Komportable kasi ito, Cindy. Mahirap makahanap ng swak sa paa. Pilit na pagdadahilan ni Mariel. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na hinahalo ang kanyang inumin. Komportable o dahil wala lang talagang pambili si Randy? Sabat naman ni Jessa sabay lagay ng kanyang Hermes bag sa mesa na tila ipinagmamalaki ang kinang nito. Mariel, 10 taon na kayong kasal. Look at you! Noong college, ikaw ang news. Ikaw ang pinakamatalino, pinakamaganda, at pinakamabango. Pero ngayon, mukha kang pinabayaan ng panahon. Ang cellphone mo, basag-basag ang screen. Ang damit mo, halatang ilang taon ng labasabit. Tumawa ng mahina si Sheila. Nakakapanghinayang ka talaga, girl. Si Randy, 41 na, pero hanggang ngayon ordinaryong empleyado pa rin. Isipin mo, sa loob ng 10 taon, wala ka man lang naipundar na kahit anong luho. 39 ka na, Mariel. Habang kami ay nag-e-enjoy sa buhay, ikaw ay nagtitiis sa isang lalaking walang ambisyon. Hindi na nakaimik si Mariel. Ang bawat salita ng kanyang mga kaibigan ay parang martilyo na dahan-dahang wumawasak sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 10 taon, nanatili siyang tapat kay Randy. Nanatili siyang kontento sa simpleng buhay. Pero habang tumatagal, ang simple ay unti-unti nagiging mahirap at ang pagtitiis ay nagiging pagdurusa. Alam mo ba, bulong ni Cindy habang lumalapit ang mukha kay Mariel. Nagtanong sa amin si George kanina. Kakauwi lang niya galing States. He's a multi-millionaire now, Mariel. Real estate mogul na siya. Sabi niya hanggang ngayon daw ay ikaw pa rin ang standard niya ng kagandahan. Sayang, kung hindi ka lang nagmadaling magpakasal kay Randy, baka ikaw ang reyna sa mansyon ni George ngayon. Ang pangalang George ay parang isang lason na musika sa pandinig ni Mariel. Si George ang lalaking masugid na nanligaw sa kanya noon. Ang lalaking mayaman at kayang ibigay ang langit pero tinanggihan niya dahil mas pinili niya ang tunay na pag-ibig ni Randy. Pag-uwi ni Mariel sa kanilang maliit at mainit na apartment, nadatnan niya si Randy na nakaupo sa sahig. Pawisan at madungis, suot inaayos ang isang sirang silya na napulot lang sa kanto. Nandyan ka na pala, Mariel. Pasensya ka na, hindi ako nakapagluto agad. Maraming tinapos kaya overtime. Masayang bati ni Randy. Ang mga mata niya ay kuminang sa tuwa nang makita ang asawa, kahit pagod na pagod ang itsura nito. Pero may dala akong paborito mong hopya, mainit pa to. Ipinatong ni Mariel ang kanyang lumang bag sa lamesa. Tinignan niya ang kabuuan ng kanilang bahay. Randy, nakakapagod na, simula ni Mariel. Ang boses niya ay nanginginig sa halong galit at lungkot. Napatigil si Randy sa kanyang ginagawa. Anong problema, mahal? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang pagtimplang kita ng kape? Lahat masakit, sigaw ni Mariel. Minamaliit ako ng mga kaibigan ko. Pinagtatawanan kanila. Pinagtatawanan tayo dahil sa kahirapan. Wala tayong anak. Wala pa tayong pera. Ano bang klaseng buhay ito? Lumapit si Randy. Balak hawakan ng baikat ng asawa para pakalmahin ito. Mariel, pasensya ka na. Alam mo namang nag-iipon ako, di ba? Konting tiis lang, mahal. Malapit na nating makuha ang pinapangarap nating buhay. May ginagawa ako para sa atin, pangako. Ito na naman, konting tiis.
Nung kinasal tayo, yan din ang sabi mo. Nung ika-5 anibersaryo natin, yan din ang linya mo. Kailan ba matatapos ang tiis na yan? Kapag uugod-ugod na ako? Kapag wala na akong ganda? Bulyaw ni Mariel. Pagod na akong maging mahirap, Randy. Pagod na akong magmukhang basahan sa harap ng ibang tao, habang ikaw, kampante ka lang dyan sa sahig. Hindi nakaimik si Randy. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang balikat ay tila bumigay sa bigat ng mga salita ni Mariel. Ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na lungkot. Hindi alam ni Mariel na sa bawat sigaw niya, tila may tumusok sa puso ni Randy. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na hindi niya maibigay ang lahat sa babaeng pinakamamahal niya. Mahal kita, Mariel, higit pa sa iniisip mo. Mahinang sabi ni Randy. Ang boses niya ay paos at tila may itinatagong hirap. Hindi nakakabusog ang pagmamahal mo, Randy. Ayoko na nito. Ayoko na sa buhay na ito. Tumalikod si Mariel at pumasok sa kanilang maliit na kwarto, padabog na isinara ang pinto. Iniwan niyang mag-isa si Randy sa gitna ng sala. Nang masiguro ni Randy na nakasara ang pinto, dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Napahawak siya sa kanyang tagiliran at napangiwi sa matinding hapdi na tila sumusunog sa kanyang loob. Patawarin mo ako, Mariel, bulong ni Randy habang may luhang pumatak sa kanyang madungis na kamay. Hindi ko kayang sabihin sa'yo. Ayaw kong maging pabigat at ayaw kong maubos ang kakaunting ipon natin. Mas mabuti nang magalit ka sa akin para mas madali para sa iyong kalimutan ako. Sa loob ng kwarto, kinuha ni Mariel ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang Facebook at hinanap ang profile ni George. Nakita niya ang mga larawan nito sa ibang bansa, mayaman, maporma at matagumpay. Lumipas ang ilang araw habang naglalakad si Mariel sa isang mall. May pamilyar na boses ang pumutol sa malalim ng kanyang pag-iisip. Lumingon siya at doon ay tumambad ang isang lalaking tila hindi tinablan ng panahon. Si George. Naka-blue na polo shirt ito na halatang galing sa isang signature brand. Maayos ang gupit ng buhok at amoy na amoy ang bango ng tagumpay. Kumpara sa kanya, si Mariel ay mukhang pagod. Suot ang kupas na blusa. George, ikaw pala. Nailang nasagot ni Mariel. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang buhok gamit ang mga daliri, hiyang-hiya sa kanyang itsura. You're still the most beautiful woman I've ever seen, Mariel. Lumapit si George at hinawakan ng siko ni Mariel. Halika, let's have lunch. My treat. Huwag kang tumanggi, matagal tayong hindi nagkita. Dinala ni George si Mariel sa isang 5-star restaurant sa loob ng mall. Sa bawat hakbang ni Mariel sa makintab na sahig, nararamdaman niya ang pagkakaiba ng mundong kinabibilangan niya at ng mundong gustong ibigay ni George. Habang kumakain sila ng steak na ang halaga ay katumbas na ng 1 linggong sweldo ni Randy, hindi mapigilan ni George ang magtanong. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyo ni Randy. 10 taon na, di ba? Pero Mariel, tapatan tayo. Masaya ka ba talaga? Nakikita ko sa mga mata mo ang pagod. Yumuko si Mariel. Pinaglalaroan ng tinidor. Mabuting tao si Randy, George. Simple lang talaga ang gusto niya sa buhay. Pero ikaw, simple lang din ba ang gusto mo? O sadyang nasanay ka na lang na wala kang makuha? Hinawakan ni George ang kamay ni Mariel sa ibabaw ng mesa. I still have feelings for you, Mariel. Noong nalaman kong naghihirap ka, hindi ako makatulog. I can give you everything. Mansyon, kotse, biyahe sa ibang bansa, lahat ng hindi na ibigay ni Randy sa loob ng 10 taon, kaya kong ibigay sa iyo sa loob ng 1 araw. Hindi nakasagot si Mariel, pero ang kanyang puso ay nagsimula ng mag-alinlangan. Ang bawat salita ni George ay parang malamig na tubig sa tuyot niyang kaluluwa. Pag-uwi ni Mariel ng hapong iyon, nadatnan niya si Randy sa banyo. Naririnig niya ang malalakas na ubo nito. Pumasok siya at nagulat nang makita si Randy na nakasandal sa pader, namumutla at may hawak na panyo na may bahid ng dugo. Randy, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Mariel. Mabilis na itinago ni Randy ang panyo sa kanyang bulsa at pilit na ngumiti.
kahit na nanginginig ang kanyang mga binti. Wala ito, mahal. Napagod lang yata sa overtime. Siguro ay dahil sa alikabok. Huwag mo na akong alalahanin. Ayos lang ako. Ayos? Randy, namumutla ka na. Kailangan nating magpatingin sa doktor. Huwag na, Mariel. Sayang lang ang pera. Ibibili pa natin yan ng bagong bag mo sa susunod na buwan, di ba? Nangako ako sa iyo. Lumapit si Randy at hinalikan ng noo ni Mariel. Pero agad din siyang lumayo dahil sa muling pag-atake ng ubo. Sa halip na maawa, nakaramdam si Mariel ng inis. Sa paningin niya, ang pagkakasakit ni Randy ay isa na namang dagdag na pabigat sa kanilang mahirap na buhay. Pera na naman? Lagi na lang nating iniisip ang pera dahil nga wala ka niyan. Kung sana'y kasing asenso mo si George, hindi tayo nagtitiis sa ganito. Hindi kumibo si Randy. Pumasok siya sa kwarto at dahan-dahang humiga. Ang totoo, kanina pa siyang nilalagnat at ang sakit sa kanyang tagiliran ay parang may tumutusok na libo-libong karayom. Pero kailangan niyang magtiis. Bukas, may isa pa siyang sideline. Kailangan niyang mabuo ang huling bayad para sa insurance at sa maliit na lupang sorpresa niya kay Mariel. Konting tiis na lang, Randy. Bulong niya sa sarili habang nakapikit. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Randy, nakatanggap si Mariel ng isang delivery sa kanilang bahay. Isang malaking box na may tatak ng isang sikat na luxury brand. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang napakagandang leather bag at isang pares ng mamahaling heels. Ang eksaktong disenyo na tinignan niya sa mall kasama si George. May kasama itong card. This is just the beginning. You were meant to walk on gold, not dust. George. Isinuot ni Mariel ang mga sapatos. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng tila nabuhay muli ang ganda. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang 10 taon ng pagsasama nila ni Randy. Nakalimutan niya ang mga gabing magkasama silang kumakain habang nangangarap. Ang tanging nakikita niya ay ang kinang ng bagong buhay na gustong ibigay ni George. Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Mariel. Pag-uwi ni Randy na halos hindi na makalakad sa pagod, bumungad sa kanya si Mariel na nakabihis at bit-bit ang kanyang mga lumang gamit sa isang maleta. Aalis na ako, Randy. Diretsahang sabi ni Mariel. Walang emosyon ang kanyang boses. Napatigil si Randy sa pintuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa hina. Ano? Saan ka pupunta, Mariel? Anong problema? Nakakapagod na, Randy. Pagod at suko na ako sa kahirapan, sa amoy ng apartment na ito at sa mga pangako mong laging napapako. Maghiwalay na tayo. Mariing napahawak si Randy sa hamba ng pinto. Ang sakit sa kanyang puso ay higit pa sa sakit ng kanser na kumakain sa kanyang loob. Mariel, mahal kita. Konting-konti na lang makukuha na natin ang lahat. Bakit hindi ka makapaghintay? Dahil wala na akong panahon para maghintay sa isang taong walang mararating. Tingnan mong sarili mo, Randy. Mukha kang may sakit. Mukha kang talunan. Ayoko nang mabulok dito kasama mo. Sa huling pagkakataon, tinignan ni Randy si Mariel. Gusto niyang sabihin ng totoo. Gusto niyang sabihin na may cancer siya, na ang lahat ng pera niya ay napunta sa insurance para sa kanya, na kaya siya mukhang talunan ay dahil ibinibigay niya ang huling lakas niya para sa kinabukasan nito. Pero nanatili siyang tahimik. Kung sasabihin ko sa kanya, mananatili siya dahil sa awa, hindi dahil sa mahal niya ako, at ayaw kong mamatay na nakikita siyang naghihirap sa pag-aalaga sa akin. Sige, Mariel, mahinang sabi ni Randy. Binitawan niya ang hamba ng pinto at tumabi para makadaan ang asawa. Kung doon ka magiging maligaya, kung kay George mo mahahanap ang ginhawa, hindi kita pipigilan. Mag-iingat ka lagi. Kumain ka sa tamang oras. Hindi lumingon si Mariel. Lumabas siya ng pinto at sumakay sa naghihintay na sasakyan ni George sa labas. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Mariel sa side mirror ang figura ni Randy na unti-unting lumiliit hanggang sa maglaho. Sa loob ng apartment, tuluyang bumagsak si Randy sa sahig. Wala na siyang lakas. Wala na ang rason ng kanyang bawat paghinga. Pero kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang abogado. At sa gabing iyon, habang si Mariel ay humihiga sa malambot na kama sa mansyon ni George, si Randy naman ay natutulog mag-isa sa malamig na sahig, kayakap ang isang lumang litrato nila ni Mariel noong araw ng kanilang kasal.
Noong panahong sapat na ang mahal kita para maging masaya. Maliwanag ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng penthouse ni George sa Bonifacio Global City. Nakaupo si Mariel sa isang imported na Italian sofa, may hawak na mamahaling kape at nakasuot na silk na robe. Sa isang kislap ng mata, nakuha niya ang lahat. May driver siya, may kasambahay na Marlina, at ang kanyang closet ay puno na ng mga branded na bag at sapatos na dati ay sa panaginip lang niya nakikita. Ngunit sa kabila ng lamig ng aircon, tila may kakaibang gumugulo sa kanyang isipan. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang iwan niya si Randy, pero gabi-gabi pa rin siyang binabangungot ng huling tingin ng asawa. Ang mga mata nitong puno ng pagtanggap at lungkot. Good morning, beautiful. Bati ni George habang pababa ng hagdan. Abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Did you like the jewelry I left on the table? Wear it tonight. May charity gala tayong pupuntahan. Salamat, George. Ang ganda nito. Sagot ni Mariel. Pilit na numingiti. Dapat lang, I want everyone to see that you are mine now. Ayaw kang magmukha kang nakakaawa sa harap ng mga tao. Tatawa-tawang sabi ni George habang humihidop ng kape. By the way, Mariel, don't look so gloomy. Binigay ko na ang lahat sa iyo, di ba? You should be the happiest woman on earth. Sumang-ayon lang si Mariel, pero habang tumatagal, napapansin niya ang ugali ni George. Hindi ito katulad ni Randy na marunong makinig. Para kay George, si Mariel ay isang tropeyo, isang magandang dekorasyon sa kanyang matagumpay na buhay. Kapag nagsasalita si Mariel tungkol sa kanyang nararamdaman, laging pinuputol ni George ang usapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera o regalo. Isang gabi, habang nasa gala sila, nakita ni Mariel ang kanyang mga dating kaibigan, sina Cindy at Jessa. Oh my God, Mariel! Look at you! Sigaw ni Cindy habang hinahawakan ang suot niyang diamond necklace. Sabi ko naman sa'yo, bagay ka rito. Hindi doon sa apartment niyo sa Pasay. Nakaka-stress kaya doon. Oo nga, sabat ni Jessa. Balita namin, si Randy daw ay hindi na pumapasok sa trabaho. Baka tuluyan na siyang naging pulubi ng iwan mo. Hayaan mo na yun. Deserve niya yun dahil hindi kanya kayang buhayin. Imbes na sumang-ayon, nakaramdam si Mariel ng kirot. Naalala niya kung paano siya ipinagluluto ni Randy ng lugaw tuwing may sakit siya, kahit pagod ito mula sa trabaho. Naalala niya ang mga gabing hinihilot ni Randy ang kanyang mga paa dahil alam nitong napagod siya sa paglalakad. Kay George, may driver siya, pero pakiramdam niya ay wala siyang kasama. Samantala, sa isang maliit na kwarto sa isang mumurahing boarding house, dahil hindi na kayang bayaran ni Randy ang dati nilang apartment, nakahiga ang lalaking minsan ay naging mundo ni Mariel. Mas malala na ang kalagayan ni Randy. Ang kanyang katawan ay payat na at ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban. Sa tabi ng kanyang kama ay ang mga botelya ng gamot na pain relievers lamang dahil ayaw niyang gumastos para sa chemotherapy. Ang lahat ng pera niya, ang kanyang mga bonus, ang sahod mula sa 3 sideline at ang naipon niya sa loob ng 10 taon ay maingat na nakalagay sa isang trust fund at insurance. Kinuha ni Randy ang isang maliit na box mula sa ilalim ng unan. Binuksan niya ito at tumambad ang isang napakagandang pares ng sandals. Hindi ito galing sa mamahaling brand, kundi gawa ng isang tanyag na sapatero sa Marikina. Ito ay custom-made, saktong-sakto sa sukat ng paa ni Mariel, at may nakaukit na maliit na puso sa ilalim ng swelas. Ito sana ang regalo ko sa kanya para sa ika-10 anibersaryo namin, bulong ni Randy. Isang gabing umuulan, habang si Mariel ay nasa isang party kasama si George, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hindi niya ito sinagot dahil abala siya sa pakikipag-usap sa mga business partners ni George. Sa kabilang banda, sa isang madilim na kwarto, binitawan na ni Randy ang kanyang huling hininga. Hawak niya ang litrato ng kanilang kasal. Ang huling salitang lumabas sa kanyang mga labi ay ang pangalan ng babaeng higit pa sa kanyang buhay. Mariel. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa bubong ng boarding house ay ang pagtigil ng pintig ng isang pusong tumibok lamang para sa kapakanan ng iba. At sa gabing iyon,
Habang suot ni Mariel ang kanyang mamahaling heels sa dance floor, hindi niya alam na wala na ang lalaking gumawa ng tulay na ginto para sa kanyang kinabukasan. 2 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng 4 na taon iyon, si Mariel ay naging tanyog sa alta sosyedad bilang asawa ni George Villafuerte. Ngulit ang 4 na taon na iyon ay hindi naging madali. Ang gintong hawla na pinasukan niya ay unti-unti nang kinakalawang. Si George ay naging pabaya, madalas itong lasing, nambababae, at kung minsan ay sinusumbatan siya na binili lang niya si Mariel mula sa kahirapan. Isang hapon, habang nag-aayos si Mariel ng kanyang mga gamit sa kanilang mansyon sa Forbes Park, nakatanggap siya ng tawag mula sa security guard. May isang lalaki raw na naghahanap sa kanya, isang attorney Jose Miranda. "Papasukin mo," maikling sagot ni Mariel. Inakala niya na baka ito ay tungkol sa isa sa mga negosyo ni George. Pagpasok ng abogado sa malawak na sala ni Mariel, napansin nito ang karangyaan ng paligid. Ngulit nang makita niya si Mariel, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito na hindi kayang itago ng mamahaling make-up. "Magandang hapon, Ma Mariel," panimula ng abogado habang inilalapag ang isang de-leather na folder sa mesa. "Matagal ko na kayong hinahanap. Simula pa noong pumanaw si Sir Randy Santos 1 taon na ang nakalilipas." Napatigil si Mariel sa pag-inom ng kanyang tsaa. Ang tasa ay dahan-dahang naninginig sa kanyang kamay. "Ano? Pumanaw? Kailan? Paano?" 1 taon na ang nakalipas, 3 buwan matapos kayong maghiwalay, sagot ni Attorney Miranda. "Hindi niyo po ba alam? Si Randy ay may stage 4 pancreatic cancer noong panahon pa na magkasama kayo. Pinili niyang huwag sabihin sa inyo dahil ayaw niyang makita niyo siyang nagdudurusa. Ayaw niyang maubos ang pera sa ospital na dapat ay para sa inyong kinabukasan." Parang gumuho ang kisame ng mansyon sa ulo ni Mariel. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naglaho. Hindi totoo yan. Sabi niya wala lang yun. Sabi niya nag-iipon siya." "At totoo po iyon, madam," pagpapatuloy ng abogado. Binuksan niya ang folder. "Andito ang lahat ng dokumento. Sa loob ng 10 taon ninyong pagsasama, si Randy ay kumuha ng 3 magkakaibang life insurance policies. Wala pa siyang sakit ng panahon na kumuha siya. Nagtrabaho ng doble at triple kahit hirap na siyang huminga para naman sa ibang property at mabayaran ng mga ito. Ito rin ang titulo ng isang 10 ektaryang lupain sa Batangas at isang fully furnished na bahay sa Antipolo na binayaran niya ng hulugan sa loob ng 8 taon. Ibinigay ng abogado ang isang tseke. Ito naman ang proceeds ng kanyang insurance at ang kanyang mga naipon sa trust fund. Umaabot ito sa 50 milyong piso. Ang lahat ng ito ay nakapangalan sa iyo, Mariel. Ang huling bilin niya sa akin, siguraduhin mong sa kanya mapupunta ang lahat. Gusto kong makita niyang hindi ako walang kwenta sa pangako kong bibigyan ko siya ng magandang buhay." Napahagulgol si Mariel. Ang mga luhang 4 na taon niyang pinipigil ay bumuhos na parang baha. Naalala niya ang gabi ng kanilang hiwalayan, kung paano niya sinigawan si Randy na wala itong kwenta, kung paano niya ito minaliit dahil sa hindi siya mabigyan ng magagandang bagay, habang ang lalaking iyon pala ay dahan-dahan ng pinapatay ng sakit at pagod para lang sa kanya. "At may isa pa po siyang iniwan," sabi ni Attorney Miranda. Inilabas niya ang isang kahon mula sa kanyang bag. Nang buksan ito ni Mariel, nakita niya ang isang pares ng sapatos. Hindi ito galing sa Gucci o Prada, kundi gawa sa matibay at makinis na balat mula sa Marikina. Ito ang sapatos na may ukit na puso sa ilalim. "Iyan po ang huling regalo niya para sa inyong 10th anniversary. Hindi niya naibigay dahil umalis na kayo ng gabing iyon." "Bakit, Randy? Bakit hindi mo sinabi?" hikbi ni Mariel habang yakap-yakap ang sapatos. "Sana nanatili ako at inalagaan kita. Sana hindi ako naging masama sa'yo." Eksaktong sandaling iyon, pumasok si George na amoy alak. "Sino ang matandang ito, Mariel? At bakit ka umiiyak?
At ano yung basurang hawak mo? Tumayo si Mariel. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagsisisi. Hindi ito basura, George. Ito ang tanging bagay na totoo sa buhay ko. At ang lalaking tinawag mong walang kwenta, siya ang lalaking tunay na nagmahal sa akin ng higit pa sa kayang intindihin ng maliit mong utak. What are you talking about? Are you crazy? Singhal ni George. I'm leaving, George. Ngayon din. Wala akong kukunin sa mga gamit na binili mo. Lahat ng ito ay isaksak mo sa baga mo. Sigaw ni Mariel. Isinuot niya ang sapatos na gawa ni Randy. Saktong-sakto ito sa kanyang paa. Komportable, matibay. Ramdam niya ang init ng pag-ibig ni Randy sa bawat hakbang. Lumabas si Mariel ng mansyon, bit-bit lamang ang folder ng mga dokumento at ang sapatos na gawa ni Randy. Habang naglalakad siya palabas ng gate, hindi niya alintana ang ulan. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Randy. Ang mukha ng sakripisyong hindi niya nakita dahil sa sobrang pagtingin sa material na bagay. Bit-bit ang folder na naglalaman ng katotohanan at suot ang sapatos na gawa ng pag-ibig ni Randy, hindi na lumingon si Mariel sa mansyon ni George. Ang bawat hakbang niya sa basang kalsada ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib, ngunit nagpapatatag sa kanyang pasya. Dumiretso siya sa isang maliit na hotel at doon ay pinalipas ang gabi. Yakap ang lumang sapatos at ang sulat ni Randy na iniabot din ni Attorney Miranda. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pag-alis ni Mariel ay mabilis na kumalat. Ngunit hindi ito ang inatupag niya. Una niyang pinuntahan ang sementeryo kung saan inilibing si Randy. Sa isang simpleng puntod na walang masyadong palamuti, doon niya natagpuan ang pangalan ng asawa. Patawarin mo ako, Randy, hikbi ni Mariel habang hinahaplos ang malamig na marmol. Naging bulag ako sa kinang ng iba. Hindi ko nakita na ang tunay na ginto ay nasa tabi ko na pala. Ang sapatos na ito ang pinakamahalagang bagay na naisuot ko sa buong buhay ko. Doon niya rin nalaman mula kay Attorney Miranda ang isang masakit na revelasyon. Hindi lang pala basta naging simpleng empleyado si Randy. Si George ay may kinalaman sa kung bakit hindi na-promote si Randy sa kumpanyang pinagtratrabahuhan nito noon. Ginamit ni George ang kanyang koneksyon para harangin ang bawat oportunidad ni Randy, para magmukha itong talunan sa paningin ni Mariel at para mas madali niyang makuha ang babae. Dito nag-apoy ang galit sa puso ni Mariel. Hindi lang pala siya basta sumama kay George. Dahan-dahan pala siyang binulag ng lalaking akala niya ay kanyang pagapagligtas. Isang linggo matapos ang kanyang pag-alis, nagkaroon ng isang malaking charity event sa Manila Hotel. Nandoon ang lahat, sina Cindy, Jessa at syempre si George na nagmumukhang kawawa sa harap ng media dahil iniwan daw siya. Pumasok si Mariel sa ballroom. Hindi siya nakagown na galing kay George. Suot niya ang isang eleganteng itim na terno na binili niya gamit ang sarili niyang pera mula sa trust fund ni Randy. At ang pinaka-highlight, ang sandals na gawa ni Randy. "Mariel, you're here!" bungad ni Cindy na agad lumapit para makichismis. "Balita namin naghiwalay na kayo ni George. Ano ba namang gulo itong pinasok mo? At bakit yan ang suot mo? Mukha kang ordinaryo." Tumingin si Mariel kay Cindy ng diretso sa mata. Ang tawag dito ay dignidad, Cindy. Isang bagay na hindi nyo kayang bilhin ng mga kaibigan mo kahit ibenta nyo pa ang lahat ng alahas nyo. Lumapit si George, halatang lasing at galit. "Mariel, bumalik ka sa bahay. Pinagmumukha mo akong talunan sa harap ng mga tao. Ano ba yung suot mo?" Tumayo si Mariel sa gitna ng entablado. Kinuha ang mikropono na gagamitin sana para sa auction. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula ni Mariel. Ang kanyang boses ay kalmado pero bakas ang otoridad. "Gusto ko lang linawin ang mga balitang lumalabas. Iniwan ko si George Villafuerte hindi dahil sa bugso ng damdamin, kundi dahil nalaman ko ang katotohanan. Ang lalaking ito,
itinuro niya si George, ay gumamit ng maruruming paraan para sirain ang buhay ng yumaong asawa ko na si Randy Santos. Nagbubulungan ng mga tao. Namutla si George. Minaliit niyo si Randy, patuloy ni Mariel habang nakatingin kina Cindy at Jessa na tila gustong magpalamon sa lupa. Pero ang hindi niyo alam, ang lalaking yun ay nagtrabaho hanggang sa huling hininga niya habang may cancer para lang masiguro na hindi ako maghihirap. Iniwan niya sa akin ang lahat, mga lupain at insurance. At si George, ang tanging alam niya ay bumili ng tao. George, ang lahat ng dokumento tungkol sa pandaraya mo sa career ni Randy ay nasa kamay na ng mga abogado ko. Inihahanda na namin ang kasong damages at fraud laban sa iyo. You can't do this to me, sigaw ni George, pero agad siyang hinarang ng mga security. Nagawa ko na, George. Malamig na sagot ni Mariel. Gagamitin ko ang bawat sentimo na iniwan ni Randy para siguraduhin na pagbabayaran mo ang bawat luhang pumatak sa kanya habang naghihirap siya sa kumpanya niya dahil sa iyo. Lumabas si Mariel sa ballroom na nakataas ang noo. Sa labas, naghihintay si Attorney Miranda. Handa na po ang lahat, Madam. Ang Randy Santos Foundation for Cancer Patients ay rehistrado na rin. Gaya ng huling hiling ni Randy, ang malaking bahagi ng kanyang iniwan ay gagamitin para sa mga taong nasa sitwasyon niya noon, ulat ng abogado. Napangiti si Mariel habang nakatingin sa langit. Ramdam niya ang malamig na hangin na tila isang yakap mula kay Randy. Ngunit bago matapos ang gabi, may isang huling sorpresa pang naghihintay. Pagdating ni Mariel sa bahay sa Antipolo na iniwan ni Randy, may nakita siyang isang maliit na safe box sa loob ng master bedroom. Ang password ay ang petsa ng kanilang kasal. Nang magbukas ito, hindi pera ang laman, kundi isang video camera. Binuksan ni Mariel ang video. Ang muka ni Randy, na payat na at halatang nahihirapan ng huminga, ay bumungad sa screen. Mariel, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay alam mo na ang lahat. Patawad kung naging mahina ako, pero may isang bagay na hindi ko nasabi sa iyo sa sulat. Nanginginig ang mga kamay ni Mariel habang hawak ang lumang video camera. Sa screen, ang mukha ni Randy ay bakas ang matinding hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pagmamahal. Mariel, aking mahal, bungad ni Randy sa video. Napapaubo siya ng malakas, tila sinusubukang habulin ng bawat hininga. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nasa Antipolo ka na, sa bahay na pinangarap nating dalawa. Patawad kung hindi ko na ibigay ang lahat noong magkasama pa tayo, pero may isang bagay akong hindi ko nasabi sa iyo. Isang bagay na nalaman ko noong huling buwan natin bago ka umalis. Huminga ng manalim si Randy sa video. Sabi ng mga doktor, wala tayong anak dahil baog ako. Tinanggap ko iyon. Pero bago ka sumama kay George, nagpa-check up ka, di ba? Dahil akala mo ay may sakit ka sa sikmura? Mariel, nakuha ko ang lab results mo sa klinika bago ka pa makabalik doon. Noong gabing nag-away tayo, ay buntis ka, Mariel. 7 weeks. Napatigil ang mundo ni Mariel. Nabitiwan niya ang kamera sa kama. Buntis siya noon? Pero paano? At bakit hindi niya nararamdaman? Nalaman ko rin na balak kang lasingin ni George para makuha ka. Pagpapatuloy ni Randy sa video, ang boses niya ay puno ng pait. Alam kong kung mananatili ka sa akin, mamamatay ako sa loob ng ilang buwan at maiiwan kayong mag-ina na walang-wala. Kaya hinayaan kitang umalis. Pinagmukha kong wala akong kwenta para mapunta ka kay George dahil alam kong sa yaman niya, hindi magugutom ang anak natin. Mas pinili kong magalit ka sa akin kaysa makita mo kung unti-unting nauubos habang nagdadalang tao ka. Pero Mariel, heto ang tunay na dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng insurance na ito. Ang boses ni Randy ay naging masigasig. Hindi lang ito para sa iyo. Noong nalaman kong niloloko ka ni George at ginagamit lang para sa kanyang imahe, siniguro ko na ang bawat sentimo ng pinagpaguran ko ay magagamit mo para mabawi ang lahat. At Mariel, tignan mo ang ilalim ng sandals na ginawa ko para sa iyo. May hidden compartment doon. Dali-daling kinuha ni Mariel ang sapatos.
Sa ilalim ng swelas, may isang maliit na siwang na sadyang itinago. Pagbukas niya rito, may isang maliit na USB drive at isang susi ng isang safe deposit box sa isang bangko sa Switzerland. Doon nakalagay ang lahat ng ebidensya ng mga iligal na transaksyon ni George, mga dokumentong ninakaw ni Randy sa opisina ni George noong mga gabing nag-overtime siya sa kumpanya nito nang hindi alam ni Mariel. Makalipas ang 1 taon, isang maunlad na babae na si Mariel. Hindi dahil sa yaman ni George na ngayon ay nasa kulungan na dahil sa mga ebidensyang iniwan ni Randy, kundi dahil sa Randy Santos Legacy Foundation. Ang 10 ektaryang lupa sa Batangas ay naging isang komunidad para sa mga pamilya ng mga manggagawang may malalang sakit. Isang hapon, habang naglalakad si Mariel sa garden ng kanyang bahay sa Antipolo, suot pa rin ang sandals na gawa ni Randy, na pinaayos niya ang swelas para tumagal habang buhay. Lumapit sa kanya ang isang batang lalaki. "Nanay Mariel, tignan niyo po ang sapatos ko. Bago na po, hindi na po butas." Masayang sabi ng bata na isa sa mga eskolar ng foundation. Ngumiti si Mariel at hinaplos ang buhok ng bata. "Maganda yan anak, alagaan mo yan ha, dahil ang bawat hakbang mo ay pangarap ng isang taong nagmahal sa atin ng lubos." Tumingin si Mariel sa langit. Ramdam niya ang presensya ni Randy sa bawat ihip ng hangin. Hindi man sila nabigyan ng pagkakataong magkasama sa huli, ang bawat sentimo at bawat lupa na iniwan ni Randy ay naging instrumento para sa libu-libong tao. Ang sakripisyo ni Randy ay hindi naging sayang. Sa huli, natutunan ni Mariel na ang tunay na karangyaan ay hindi nasusukat sa mga branded. Ito ay nasusukat sa lalim ng sakripisyo ng isang taong handang mamatay sa limot. Masiguro lamang na ang taong mahal niya ay lalakad sa mundong ito ng may dangal at proteksyon.